Isa ba kayo sa mga magta-transfer ng firearm pero wala kayong idea kung paano 'to gawin o yung procedure ng pag-transfer ng mga firearms? Pues, itong episode na 'to ay para sa inyo. Welcome back po sa aking channel mga kapistolero. Recently lang kasi may nagtanong sa akin paano daw yung procedure ng pag-transfer ng firearm, ng ownership kasi ibebenta na raw niya yung kanyang firearm sa isang individual pero hindi niya alam kung paano ang pag-transfer. So, itong episode na to ay dinededicate ko sa mga gustong mag-transfer ng kanilang firearm. So, unang procedure, may mga prerequisite muna tayo na dapat nating sundin bago tayo pwedeng mag-transfer na firearm. Siyempre, unang-una, both parties, yung buyer and yung seller, kailangan meron kayong valid LTAP. Parehong may LTAP. So, meaning, kailangan pareho silang licensed firearm owner. Pangalawa, yung firearm na ita-transfer po ninyo ay hindi expired. Meaning, hindi siya loose firearm. So, ang isang loose firearm ay hindi po pwede po ninyong i-transfer o ibenta. Sa pangatlong prerequisite, kailangan meron kayong FEO account. Active po yung inyong FEO account. Kasi doon po ninyo gagawin yung transaction, yung pagta-transfer. Ngayon, kung sakaling expired po yung firearm na ita-transfer po ninyo, kailangan yung seller i-renew po muna ninyo yung inyong firearm registration para bago nyo i-transfer ay okay na po yung registration at hindi po expired. So, naririto po yung procedure na pwede po ninyong sundin. Alamin muna natin, kanino ba tayo pwedeng bumili ng ating mga firearms and ammunitions? Siyempre, dapat sa mga authorized dealers, importers, or local manufacturers, o sa mga licensed citizens or individual, meaning kailangan may LTAP. First step, puntahan muna ninyo yung inyong FEO account. Tapos, pindutin po ninyo yung Select Service. Under the Select Service, may mga transaction type. Punta kayo dun sa Firearm Transactions. Under the Firearm Transactions, select lang po ninyo yung Firearm Transfer. Sa processing branch naman, piliin lang po ninyo kung saan nyo gusto mangyari ang transaction po ninyo. Doon naman po sa receiver's LTAP ay ilagay na po ninyo or i-input yung LTAP ID ng buyer. Pagkatapos ay pwede na po ninyong piliin yung firearm na gusto po ninyong i-transfer. Yung firearm registration application form, na downloadable naman po 'yan, Marami 'yan sa website. Tapos piliin po ninyo yung form na may nakalagay na transfer. By the way, ang maglalakad po nitong firearm registration na to ay yung buyer. At ang importante, kailangan meron kayong absolute deed of sale ng firearm. So, narito naman po yung sample ng absolute deed of sale ng firearm. Kailangan po ito ay notarized. So, si buyer lahat ang mag-aasikaso niyan. Yung procedure ay exactly the same kung paano kayo mag-apply ng firearm registration o kung paano kayo mag-renew ng inyong firearm. So, i-upload lang po ninyo yung application form together with the notarized deed of sale sa FEO account. At syempre, maghihintay din kayo the same procedure ng pag-a-apply ng firearm registration, And syempre, magbabayad din kayo ng corresponding fee. Hindi ko lang sure kung magkano na ngayon. Tapos, pag lumabas na yung ID card, si buyer, pwede nyo ipakita dun sa seller na ito na, lumabas na yung ID card and pwede na ninyong ibigay sa akin yung firearm.
At si seller siyempre, namo-monitor din naman niya yan doon sa kanyang FEO account kung ano na yung status ng pag-transfer ni buyer. And pag okay na, napakita na yung ID card, dun lang ninyo pwedeng i-release yung firearm. At syempre, si buyer kailangan mag-secure din siya ng permit to transport firearm para ma-transport niya yung firearm legally from seller to buyer. At sa mga nagtatanong kung paano naman daw yung pag-transfer kapag namatay na yung may-ari ng firearm at ita-transfer do sa kanyang anak, kamag-anak, ibang topic na yon. I'm sure marami nag-aabang dun sa next topic na lang natin yun. Kasi medyo mahaba-habang paliwanagan din yon. O sana nakatulong itong maikling video natin at maging guide ito ng sino mang gustong mag-transfer ng kanilang firearm. And as always, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Sana marami kayong natutunan sa pag-vlog ko, no? Kaya kung napupuna po ninyo, mga educational na content ang aking laging kino-content para tulong ko ito sa firearm community natin at maging guide po ninyo. Kasi lagi ko sinasabi na maging responsible gun owners tayo. Maraming salamat muli mga kapistolero and happy holidays po sa inyong lahat. Be safe and to God be the glory.